Hello guys, ito yung aming last destination sa Sapa. Actually, talagang ito ay pinahuli namin dahil lang medyo ninenervyos pa ako kung kaya ko ba o hindi. Ito yung Rong Mai Glass Bridge sa Sapa, the longest bridge na glass sa Vietnam. At ito ay makikita 2,000 meters above sea level. Pero may nangyari kasi hindi kami nakinig sa advice ng aming hotel. So ito na nga, binabagtas na namin yung aming pupuntahan na almost 1 hour ang travel from our hotel. So ang sabi ko dun sa Grab na dating sumundo sa amin pagdating namin ng Sapa, sabi ko kay Daddy ay aming i-hire. So pumayag si Grab driver na ang sinisingil niya sa amin ay 700 Vietnam dong. So madaling sabi, bahalikan yon. Pumayag na kami doon dahil ang mahal ng Grab mismo kung ang i-hire namin ay yung sa apps. Umaaga pa, umalis na kami sa aming hotel by 9:30, nag-start na kaming pumunta diyan. Doon pa lang sa aming travel papunta diyan, nakita na namin na may kakaiba. Sobra ang foggy ng paligid. Tapos sabi nung aming driver ay nagtanong siya doon sa pupuntahan namin na glass walk nga, na sabi nung kaibigan niya ay plan, pero marami pa rin daw ang pumupunta. So nag-decide kami na ituloy pa rin kahit na nakikita na namin na ganyan yung paligid. Sabi ni Grab driver, sabihin daw namin sa kanya kung gusto na i-book niya kami papunta sa glass walk. So yung travel namin ay nabigyan naman kami ng advice na maulan ngayon sa Sapa. Siyempre dahil Pilipino tayo na medyo nag-alangan tayo sa changes ng panahon, hindi kami naniwala dahil nasanay tayo na pag nagbibigay ng announcement sa atin ang weather forecast hindi naman ganun nga. Sabi ko, huwag na kami tumuloy, pero sabi ng Daddy, since nakabook na tayo dito sa Grab, ituloy na natin, bahala na kung ano madadatnan doon. Kaya binigyan naman kami ng option ni driver na may iba pa raw lugar na mas mura, pero since talaga yun ang gusto namin puntahan, sabi ni Ben, nag-decide siya na sige, tuloy na lang tayo doon, tingnan na lang natin kung ano ang resulta at saka na lang tayo kukuha ng ticket. Habang kami tumatakbo diyan, palala ng palala ang fog. Sobra na talaga, zero visibility na halos. So, madaling sabi, dumating kami diyan sa lugar. Pagdating namin, binaba kami ni driver. Sabi niya, libre naman yung paakyat na shuttle. Sumakay kami paakyat. So, ayan, nakita namin napakasama ng panahon at umuulan. Marami pa rin turista. Ito yung start kung saan ka sasakay ng elevator paakyat sa second floor ng glass walk. At doon ka kukuha ng ticket sa taas ng glass walk na yan sa kanilang office. Napakaraming mga pupuntahan. May mapa nga sila dyan. Sabi ko parang hindi natin mapupuntahan. Tapos may nakita kami na couple sila na pupunta. Bali sila ang naging kasabay namin sa shuttle bus pagdating doon. Sila ipupunta rin. First time nila. Pero sabi nila mag-iintay sila ng tigil ng ulan bago sila pumunta doon sa ibang destination dahil napagkanuhan nila na makita nila yung place at sabi nga niya ay wala na halos tao. So umakyat na lang kami dyan sa taas ng cafe ng building. Check lang muna namin. So wala naman kami nasasalubong na umaakyat kundi puro pababa na ang mga turista. So sabi ko kay Daddy parang ayoko nang umakyat kasi tayo na lang dalawa apat kami na aakyat doon sa glass walk. Hindi ko kayang umakyat. Kaya sabi ko uwi na lang tayo. Gusto ko kasi pag pumunta doon maraming tao. Siyempre iba yung pakiramdam pagka yung pupuntahan mo ay bago sa'yo na tapos ganun pa na may fear of heights ka. Siyempre mas marami, mas masarap pumunta at mas nakakalakas ng loob, di po ba? Actually itong kinatatayuan namin ay hindi pa ito yung sa may papuntang glass bridge. Pagkabayad mo diyan sa office nila, saka ka pa makakapunta doon sa mismong way papunta sa glass bridge. As in magte-trekking ka muna, then dadaanan mo muna yung mga lugar kaya medyo mahaba-haba pa bago pumunta doon. Or yung parang sa alam ko, sasakay ka pa sa isang shuttle ulit, punta doon sa glass bridge. Kung titingnan mo sa taas talaga hindi mo na makikita yung glass walk kasi sobrang foggy. Kaya sabi ko ayoko na, uwi na lang tayo. Dahil walang mangyayari, wala tayong makikita. So nag-intay kami ng balik ng shuttle para sumabay na lang uli kami pabalik. So hinatid naman kami hanggang doon sa gate kasi almost 5 minutes yung pagpunta mo sa gate bago dun sa glass walk area. So dyan, diyan kami maghihintay uli sa gate ng entrance para sa aming Grab driver na sunduin na lang uli kami. So madaling sabi, nagkape-kape lang kami diyan, nag-iintay kay Grab driver. Salamat na lang kami at napakabait ng aming Grab driver at hindi kami kinuhaan ng ticket at hindi rin nasayang yung aming pagpunta diyan sa glass walk kasi mahal din. Magkano ang isang ticket? 500 dong, Vietnam dong. So 1,000 din mahigit yun. Kaya sabi ko sa kanya, okay na rin yan. Next time na lang tayong bumalik. Mabuti na rin lang at hindi kami nakabili ng ticket sa online dahil kung nakabili kami sa online, refund na talaga. Yung nakikita nyo paligid diyan sa
pinagdaanan namin. Yan ay dahil sa nakaraang bagyo, yung dumaan sa atin sa Pilipinas na napakalakas. Sa kanila, tinamaan talaga siya. Kaya akala namin, hindi na kami matutuloy talaga dyan. Mabuti na lang at passable na pa rin. Yun nga lang, hindi kami nakapunta. Pero hinahing na hinahing talaga kami kasi minsan lang to. Pwede naman kami bumalik pero syempre baka hindi mo na rin maging priority yung pagpunta kasi yan na lang yung hindi namin napupuntahan. Ngayon lalaman natin sa susunod pa uli. So maraming salamat sa panonood. Bye bye. Thank you.